Hello! Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome to GK Diaries. Ako po si Patricia. Hindi ko tunay na pangalan. 35 years old. Mrs. ng kilalang dentista sa bayan ng Bacoor, Cavite. Siya si Dr. Nicolas. 40 years old. Sa papel, perpekto ang buhay ko. May asawa akong may pangalan sa industriya. May sarili akong negosyo na isang water refilling station. At may isang malaking bahay na may 2 sasakyan sa garahe. Pero sa likod ng lahat ng iyon, may uhaw akong hindi kayang patayin ng kahit gaano karaming galon ng tubig. 8 taon na kaming kasal ni Nicolas. Noong una, halos hindi kami mapaghiwalay. Kahit sa maliit pa lang na klinik niya sa tabi ng palengke, ako ang receptionist niya. Ako ang tagalinis. Ako ang lahat. Hanggang sa lumago ang practice niya. Nakapagpatayo siya ng mas modernong klinik sa kabaan ng highway. Nakakuha siya ng assistant. Si Camille, 26 years old. Bagong graduate. Fresh. At laging naka-lip gloss na parang laging handang ngumiti. Doon nagsimulang maging abala ang asawa ko. Emergency root canal. Madalas niyang dahilan kapag gabi na umuwi. Minsan naman, may walk-in patient daw na hindi pwedeng ipagpabukas. Noong una, naniwala ko. Pero habang tumatagal, parang ako na ang nagiging emergency sa sarili kong buhay. Laging naghihintay, laging nakaabang. Kaya ibinuhos ko ang oras ko sa negosyo ko, sa water refilling station. Ako mismo ang nagbabantay kapag walang staff. Doon ko nakilala si Amboy, 24 years old. Si Amboy ang isa sa mga trabahador namin sa bahay at tumutulong din sa delivery ng tubig kapag kulang ang tao. Matipuno ang katawan niya, moreno, laging pawisan sa kakabuhat ng mga galon. May kakaibang kislap ang mga mata niya. Parang laging may gustong sabihin pero pinipigilan. Unang beses ko siyang napansin nang makita ko siyang nagbubuhat ng 4 na galon ng sabay. Magpahinga ka muna, sabi ko noon habang nakasandal ako sa pintuan ng station. Ngumiti siya, naihiyang nagkamot sa batok. Okay lang po, ma'am. Kaya ko naman po. Ma'am, ilang taon na akong hindi tinatawag ng ganon, na may respeto at lambing sa tono. Sa bahay, bihira na akong tawagin ni Nicolas sa pangalan ko. Madalas, love, nasa ng susi? O kaya, may pagkain ba? Parang naging kasama na lang ko sa inventory ng buhay niya. Isang hapon, umulan ng malakas. Wala pa si Nicolas. May seminar daw. Naiwan ako sa station dahil may hinahabol na order. Nang biglang nawalan ng kuryente. Ma'am, ako na po bahala magsara, sabi ni Amboy habang inilalabas ang flashlight ng cellphone niya. Madilim ang paligid. Tanging ilaw mula sa cellphone lang niya ang tumatama sa mukha ko. Hindi ko alam kung bakit, pero sa unang pagkakataon, napansin kong gwapo siya. Hindi yung tipong pang magazine, pero may lalaking presensya. Yung tipo ng lalaking kaya kang protektahan. Takot ka ba sa dilim? Tanong niya, kalahating biro. Ngumiti naman ako. Hindi sanay na ako. Hindi ko alam kung bakit ko nasabi yun. Siguro dahil sa loob ng maraming buwan, pakiramdam ko, nasa dilim na ako. Kahit maliwanag ang paligid. Nang tumila ang ulan,
Hindi agad siya umalis. Nakaupo lang kami sa gilid ng station. Nagiginig sa patak ng tubig sa bubong na yero. Ma'am, pwede po ba akong magtanong? Bigla niyang sabi. Ano yun? Masaya po ba kayo? Parang may humigpit sa dibdib ko. Hindi ko agad nasagot. Ilang segundo ang lumipas bago ako nagsalita. Bakit mo naman natanong? Ewan ko po. Minsan kasi, kahit nakangiti kayo, parang malungkot yung mga mata nyo. Hindi ko alam kung maiinis ako o matutuwa. Walang ibang nakakapansin nun, ni ang sarili kong asawa. Pero siya, napansin niya ako. At doon nagsimula ang lahat. Simula noon, mas madalas na kaming magkasama ni Amboy sa station. Minsan, hinahatid niya ako sa bahay kapag inaabot kami ng gabi. Ma'am, baka mapagalitan ako ni Sir. Biro niya minsan habang naglalakad kami sa garahe. Hindi ka naman niya napapansin. Sagot ko, kalahating totoo, kalahating may pai. Isang gabi, naiwan kami sa bahay dahil may inaayos siyang sirang gripo sa likod. Pawis na pawis siya. Hindi ko dapat siya tinitigan, pero ginawa ko. Ma'am, okay na po, sabi niya habang tumatayo. Napansin niyang nakatitig ako. Namula ako, pero hindi ako umiwas. Salamat, Amboy, mahina kong sabi. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Siguro galit, siguro lungkot, siguro paghihiganti sa isang bagay na hindi ko pa kayang pangalanan. Lumapit ako sa kanya. Amboy, bulong ko. Bakit po, ma'am? Hindi mo na kailangan tawagin akong ma'am kapag tayo lang. Nanlaki ang mga mata niya. Po, Patricia. Ulit ko. Tahimik ang paligid. Masaya ka ba dito? Tanong ko. Opo. Lalo na po pag nandyan kayo. Doon ako tuluyang nadulas. Hinawakan ko ang braso niya. At sa unang pagkakataon, matapos ang ilang taon, naramdaman kong may tumibok muli. Alam kong mali. Alam kong may asawa ko. Hindi ko na alam kung sino ang unang gumalaw. Ako ba o si Amboy? Ang alam ko lang, sa pagitan ng katahimikan, may nabasag na hangganan. Patricia. Mahina niyang banggit sa pangalan ko. Hindi na ako matras. Ako ang mas matanda. Ako ang dapat may kontrol. Pero ng mga sandaling iyon, hindi ako ang misis ng isang kilalang dentista. Isa lang akong babaeng matagal nang hindi nararamdaman. Hinawakan niya ang kamay ko. May pag-aalinlangan sa mga mata niya. Ma'am Patricia, baka po magalit si... Wala siya. Putol ko. Hindi siya uuwi ngayong gabi. Tahimik ang bahay. Hindi ito tama. Bulong niya. Ngumiti ako na mapait. Alam ko. Pero hindi kami tumigil. Kay Nicolas, naging obligasyon na lang ang lahat. Kay Amboy, pakiramdam ko, pinipili niya ako. At iyon ang mas delikado. At doon, tuluyang nawala ang pagitan namin. Hindi ko na ikukwento ang bawat detalye. Sapat nang sabihing sa gabing iyon, sa mismong bahay na pinundar namin ng asawa ko, may nangyaring hindi na namin pwedeng bawiin. Pagkatapos ng gabing iyon,
Dapat sana'y natapos na. Isang pagkakamali. Isang sandaling kahinaan. Kaya imbis na tumigil ako, imbis na tumigil kami, ipinagpatuloy namin. Sa mga sandaling alam namin walang makakahuli. Isang gabi, umuwi si Nicolas nang mas maaga kaysa sa inaasahan ko. May kakaiba sa kilos niya. Parang may halong kaba, may halong pagod. Kumain ka na? Tanong ko. Oo, sa klinik na. Sagot niya, hindi man lang ako tinitignan. Napansin kong may bahagyang bakas ng kolorete sa kwelyo niya. Hindi iyon yung kulay na ginagamit ko. Busy ba sa klinik? Tanong ko. Sinusubukang maging normal. Oo, maraming pasyente. Tumango ako. Alam kong parehas kaming nagsisinungaling. Habang naliligo siya, hindi ko napigilang tignan ang cellphone niya na naiwan sa mesa. Hindi ako ganitong klase ng babae. Hindi ako pakialamera. Pero may kutob ako. At tama nga ako. Sa pagitan ng mga mensahe, nakita ko ang pangalan ni Camille. Ingat po sa pag-uwi, Doc. Miss ko na po kayo. Nanlamig ang mga kamay ko sa mga nabasa ko. Biglang bumalik sa isip ko ang bawat gabing wala siya. Ang bawat emergency patient. Ang bawat amoy na hindi ko makilala. Hindi lang pala akong may lihim. Paglabas niya ng banyo, nakatingin na ako sa kanya. May gusto ko bang sabihin sa akin? Tanong ko. Nagkunwari siyang walang alam. Tungkol saan? Baka may gusto kang aminin. Aminin saan? Hindi na ako nakapagtimpi. Ibinato ko sa kanya ang cellphone niya. Ayan, basahin mo. Tahimik. Saglit siyang napapikit. Parang nahuli sa aktong matagal na niyang tinatago. Ano bang mali dyan? Hindi ba pwedeng concern lang si Camille? Sagot niya. Concern? Concern pala yung ganyan kasweet sa text. Pwede ba, Patricia? Pagod ako. Ayokong makipagdiskusyon sa'yo. Ganun na lang yon, Nicolas. Tatalikuran mo na lang ako bigla. Mag-usap na lang tayo kapag malamig ka na. Sambit niya. At doon, tuloy na siyang humiga sa kama at natulog. Oo, alam kong magagalit kayo sa akin dahil ang lakas ng loob kong magalit sa asawa ko. Gayong ako din naman may ginagawang kalokohan. Hindi ako tumabi sa kanya nung gabing iyon. Naisip ko, parehas kaming may mali dito. Ang pinagkaiba lang, nahuli ko siya. Samantalang ako, wala pa din siyang alam sa panloloko ko. At hindi ko na din alam kung gusto ko pa bang ayusin ang relasyon namin. Kinabukasan, tinanong ko siya. Anong balak mo? Balak saan? Sa pagsasama natin. Wala akong ginagawang masama, Patricia. Huwag mo nang idiin si Camille dito. Ngayon, pinagtatanggol mo siya. Hindi ko siya pinagtatanggol, Patricia. Ano bang gusto mong gawin ko? Ang tanggalin siya? Bakit? Kaya mo ba? Hindi ko siya pwedeng tanggalin dahil wala naman kaming ginagawang masama. Wala nang patutunguhan tong usapan na to, Patricia. Papasok na ako. Sa isip ko noong mga oras na yon, kung hindi niya kayang iwan si Camille, ipagpapatuloy ko din ang lihim namin ni Amboy. At mula nung araw na yon, naging madalas na din ang pag-aaway namin ni Nicolas. Hanggang sa isang araw, habang nasa gitna kami ng lambingan ni Amboy,
dumating si Nicolas. Ito ba ang ganti mo, Patricia? Malamig na tono ni Nicolas. Anong pakiramdam ng niloloko? Matapang na sagot ko. Nakita kong kumuyom ang kamao ni Nicolas. Pero pinigilan niya ang sarili niya. Dali-daling nagbihis noon si Amboy at umalis muna. Hindi gumawa ng eksena si Nicolas. Hindi ko alam kung anong mas masakit. Yung nahuli din niya ako o yung nakita ko ang reaksyon niyang malamig. Naiwan na kaming mag-asawa noon. Akala mo ba hindi ko kayang gawin yung ginagawa mo sa akin? Sambit ko. Patricia, alam kong may mali ako. Pero sana hindi mo na ginawang gumanti. Bakit hindi? Sa tingin mo ikaw lang may karapatang sumaya sa piling ng iba? Singal ko. Mas mabuti sigurong tapusin na lang natin to, Patricia. Tama. Mas mabuti pang maghiwalay na lang tayo, Nicolas. Dahil ayoko na din. Pagod na ako sa relasyon nating dalawa. Siguro naman, gumaan na yung loob mo dahil nakaganti ka. Sambit niya. Tila may kumirot sa puso ko. Dahil deep inside, may pagmamahal pa din ako sa kanya. Nagawa ko lang gumanti. Dahil sa lungkot na nararamdaman ko noong mga panahong may iba na siyang pinapasaya. Alam kong nagkalamat ng relasyon namin. At mahihirapan na kaming ibalik pa ang dating pagsasama namin. Kung pareho tayong may iba, mahina kong sambi. Baka hindi na pagmamahal ang natitira, kundi takot na lang na mabigo ang pamilya natin. Kung mas mabuting maghiwalay na tayo, papayag ako. Basta parehas tayong magdedesisyon dito. Payag ako. Sambit ko. Sige. Bukas na bukas. Aasikasuhin ko na ang annulment papers. Tumangon na lang ako bilang sagot. Hindi na kami para magsumbatan pa. Dahil parehas na kaming pumili ng mga desisyon namin. Pinili naming putulin ang papel na nag-uugnay sa amin. At sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, pareho kaming umamin. Hindi sa isa't isa, kundi sa sarili namin. Na minsan, ang dalawang taong parehong nagkamali. Mas mabuting maghiwalay kaysa magpatuloy sa isang relasyong ubos na. Isang buwan, matapos ang gabi nagkasundo kaming maghiwalay ni Nicolas. Opisyal na kaming hindi nagsama sa iisang bubong. Hindi pa tapos ang proseso ng annulment, pero hiwalay na ang buhay namin. Siya, lumipat sa isang kondominyo malapit sa klinik niya. Ako, naiwan sa bahay kasama ang negosyo ko, ang mga tauhan at ang mga alaala. At kasama si Amboy. Sa umpisa, awkward. Hindi namin alam kung paano kikilos ngayon. Nawala ng pagtatago. Hindi na ito patagong yakap sa likod ng water station. Hindi na ito mga sandaling ninanakaw. Malaya na rin kaming dalawa. Pero ang kalayaan, may kasamang takot. Sigurado ka na ba? Tanong niya. Isang gabi habang magkatabi kami. Baka sinisisi mo lang ang sarili mo, kaya ka nakapaghiwalay. Umiling ako. Matagal na kaming wala, Amboy. Hindi lang dahil sa'yo. Ramdam ko ang pag-aalinlangan niya. Dahil hindi biro ang sitwasyon namin. Ako, 35 years old. Siya, 24 lang. 10 taon na pagitan namin. Trabahador ko siya at ako, bagong hiwalay lang sa asawa. Maraming pwedeng sabihin ng mga tao. At hindi nga nagtagal, nagsimula na mga bulong-bulungan.
Ang bilis naman. Sabi ng isa kong kapitbahay nang minsang makita kami magkasabay sa palengke. Siya yung tauhan niya, di ba? Tanong pa ng isa. Naririnig ko ang lahat. Pero sa unang pagkakataon, pinili kong hindi magpaliwanag. Hindi ko na kayang mabuhay para sa imahe. Mas pinili kong mabuhay para sa sarili ko. At si Amboy, ramdam kong hindi niya ako pinili dahil sa yaman ko lang. Alam kong pinili niya ako dahil mahal niya ako. Alam ko at sigurado ako dahil walang araw na hindi niya ako tinuring na prinsesa niya. Ramdam ko ang pagtrato niya sa akin na mahal niya ako. At gabi-gabi, pinaparamdam pa din niya sa akin ang ligayang matagal ko nang hindi naranasan simula nung nambabae si Nicolas. Kay Amboy, ramdam kong at peace ang buhay ko. Kahit simple lang ang pagsasama namin. Nakikita kong nagpupursige siya para sa akin. Hindi siya nagbibigay ng dahilan para may pag-awayan kami. At kung nagtatampo man ako, alam niya kung papaano pag-aanin ang loob ko. Makalipas nga lang ng 3 buwan naming pagsasama, ay nagbunga na ang pagmamahalan namin. Buntis ako. Masaya ako nang malaman kong buntis ako. Dahil matagal ko na ding inasam ang maging ina. Nung araw nga na nalaman kong buntis ako, dali-dali kong ibinalita kay Amboy. Mahal, magiging tatay ka na. Tahimik siya. 1 segundo, 2, 3. Bigla akong natakot. Dahil baka umatras siya. Baka sabihing hindi siya handa. Baka sabihing mali ito. Pero sa halip, lumapit siya sa akin. Bigla niya akong niyakap ng mahigpit. Parang natatakot na mawala ako. Masayang masaya ako, mahal. Magkakaanak na tayo. Hindi kita iiwan. Bulong niya sa buhok ko. Kahit ano pang sabihin ng iba. Doon ako napaluha. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa unang pagkakataon. May lalaking hindi tumakbo palayo. Lumipas ang mga buwan. Lumaki ang tiyan ko. Unti-unting nasanay ang mga tao. May ilan pa rin mapanghusga, pero may ilang ding tahimik lang. Isang gabi, habang nakahiga ako, tinanong ko siya, "Nagsisisi ka ba?" Umiling siya. "Hindi, mahal. Kung may pagsisisihan man ako, sana noon pa kita nakilala." Napatawa ako bigla. "Ano ka ba? Kung noon pa, baka ilang taon ka pa lang noon." Sa kabilang banda, may balita rin akong narinig tungkol kay Nicolas. May bago na raw siyang girlfriend. Hindi na si Camille. Iba na naman. Mas bata pa raw. Nang marinig ko yun, wala na akong nararamdamang selos. Wala nang galit. Parang kwento na lang ng ibang tao. At iyon na ang huling balita ko tungkol sa kanya. Ngayon, habang sinusulat ko to, 7 buwan na akong buntis. Hindi perpekto ang naging daan ko. Nagkamali ako. Nasaktan ako. Nanakit din ako. Pero minsan, sa gitna ng pagkakamali, may bagong simula ring naghihintay. Hindi ko pinagmamalaki ang paraan kung paano nagsimula ang relasyon namin ni Amboy. Pero pinanindigan ko ang pinili kong buhay ngayon. Kung babalikan ko ang lahat, ang unang halik kay Amboy, ang mga kasinungalingan, ang sumbatan naming mag-asawa, ang mga matang mapanghusga ng kapitbahay, masasabi ko bang tama ang ginawa ko? Hindi. Hindi tama. Ang pagtataksil ay pagtataksil.
Walang magandang paliwanag doon. Hindi ko pwedeng takpan ang kasalanan ko ng salitang pagmamahal. Hindi ko pwedeng sabihing tama lang dahil may masaya akong ending ngayon. Nagkamali ako at umaamin ako sa sarili ko roon. Pero natutunan ko rin na minsan ang pagkakamali ay hindi lang basta kasalanan. Isa rin itong salamin. Ipinakita sa akin ng nangyari kung gaano na ako katagal nagtitiis sa relasyong wala ng init. Pero may mga pag-ibig talagang may hangganan. At kapag pareho na kayong may ibang hinahanap sa iba, marahil hindi na yun pag-ibig, kundi takot na lang sa pag-iisa. Maswerte ba ako dahil masaya ako ngayon kay Amboy? Oo. Pero hindi ibig sabihin nun na tama ang lahat ng dinaanan namin. Hindi ko hinihingi ang pag-unawa ng lahat. Ang hinihingi ko lang ang pagkakataong may tama ang mga susunod na hakbang ko. Dahil ang totoo, hindi lahat ng pangalawang pag-ibig ay bunga ng tadhana. Minsan, bunga ito ng pagkukulang at pagkakamali. Hanggang dito na lang. Lubos na gumagala. Patricia.